Magandang araw, sir. Opo, magandang araw. O, kamusta naman ang araw mo? Okay naman. Ngayon parang baliktad ang magtatanong, ano? Sila daw mga kaibigan yung magtatanong sa akin. Okay, actually, nag-video na rin ako para at least, no? Kasi isa sila sa mga nanonood sa vlog Tama. ko. And at this time, sila naman yung magtatanong daw sa akin. Okay, sige. Kasi Go ahead. meron kami mga katanungan na siya lang din na makakasagot siguro sa para sa amin. No? So, sir, ayun. Kamusta naman yung pamamalakad ng dating natin, manok, sir? Ako sa totoo lang, to be honest talaga, mga kaibigan. Ilang beses ko na rin sinabi yun na way back 2019, 2022, no? Nung before nagkaroon ng national election, talagang Marcos talaga. To be honest, actually, nilibot namin ang buong Pilipinas para lamang masuportahan at talagang mabigay ang lahat ng suporta kay President Bongbong Marcos. Pero sa ngayon talaga, nakikita ko talaga sa mga kalye survey, nakikita naman natin pupunta tayo sa ground. Pumunta tayo sa mga laylayan na tinatawag noon ni dating alam nyo, sa mga kalye survey, makikita natin yung sa loobin ng tao, talagang dismayado talaga sila sa pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos. Totoo yun. At saka, alam nyo, issue is all about West Philippine Sea. Isa yan sa mga trending ngayon. Yung issue ho na yan dyan sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Alam nyo, sa totoo lang, marami po sa ngayon ang, kumbaga, dismayado sa mga, sabi nga ni Mike Abe, yung mga anti-Duterte vlogger. Pero dati, alam nyo, Duterte supporters din naman yan si Mike Abe. Oo, Duterte supporters yan. Kaso nga lang, di ba nagkaroon sila ng konting issue ni Kibuloy. Kaya parang siyempre si Kibuloy, Pastor Kibuloy nandun sumusuporta kay Duterte. Kaya talagang ngayon ang binabanatan niya si former President Rodrigo Duterte. At saka kasabay na rin po doon si Kibuloy. Sa totoo lang, mga kaibigan, yung issues about West Philippine Sea, yung sinabi kasi dyan ni Bongbong Marcos way back 2022, nung bago po nagkaroon ng election, in-interview siya noon ni Boy Abunda. Ang palitan ng sagot, 'di ba? Lagi nang sinabi noon ni Bongbong Marcos na continue English to China. Kasi in reality kasi, although tayo mga Pilipino, malakas yung loob natin. Yun naman talagang totoo 'di ba? Sabi nga sa pambansang awit, ang mamatay ng dahil sa iyo. 'Di ba? Pero ang reality, malakas lang talaga yung loob natin. Pero pagdating sa sandatahang lakas ng Pilipinas, mahina talaga tayo. Aminin na ho sa hindi masyadong advance ngayon ng China. Okay? Although kami, sumusuporta kami kay former President Rodrigo Duterte, pero hindi ho kami pro-China. Hindi nyo kami matatawag na pro-China. Sa amin kasi, doon lang tayo proceed sa reality. Okay? Na maging si Bongbong Marcos, nung tumatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2022, sinabi niya rin noon na hindi option. Di ba? Sabi niya nga noon, nung tinanong siya ni Boy Abunda, sabi niya, wag na natin pag-usapan yung issue about doon sa gigian, yung pakikipag-giat China. Hindi na daw natin pag-usapan yan. Kasi, first of all, hindi po talaga option yon, di ba? Kasi sabi, alangan naman daw, iyak tayo sa kano. Di ba? Sinabi niya rin yan eh. Kaya nga, sa nagiging action ngayon ni President Bongbong Marcos, sabi ko, ang layo ng kanyang action sa kanyang pinangako noon. Kasi alam naman din na kasi ni President Bongbong Marcos na kapag bigla-bigla siyang naging pro-US, magagalit ang China. Siya din naman ang nagsabi noon eh. Di ba? Kaya sabi ko nga sa mga bumabatikos ngayon sa pasyadong pinagtatanggol si President, sa totoo lang, I respect sa ating presidente. But sa mga syadong nagtatanggol, alam niyo po, binuto natin yan si President Bongbong Marcos hindi dahil sa pagiging bigla-bigla na lang niya pagiging pro-US. Binuto natin yan dahil sa kanyang pinangako na unang-una, hindi opsyon ang pakikipag-gian sa China, pakikipag-giyera sa China. It because, batid naman nating lahat na hindi talaga kakayanin ng Pilipinas. Oh yes, bibigay ng tulong yan yung US kung sakasakali dumating yung time na yon, bibigay ng tulong yan. Tapos siyempre dadaan pa sa kongreso yan, marami pang proseso yan eh, di ba? Hindi basta-basta yan na sabi akuin agad tayo ng US. Bibigay lang ng tulong katulad yan sa doon sa Ukraine, sa Israel, katulad ng ganun yan. Kaya nga sabi ko nga, maiba yung kanyang ginawa sa kanyang pinangako. Ang layo eh. Kung mapapanood nyo po yung kanyang nung in-interview po siya ni Boy Abunda, ang layo ng ng mga ginagawa niya sa ngayon. Pangalawa,
yung patungkol dyan sa bigas. Alam nyo, niya dyan kasi unang-una, batid naman nating lahat na hindi naman talaga maabot ang 20 pesos na bigas. Although maaring magkaroon ng ganun kasi kung sakasakaling subsidize ng gobyerno, pero in reality sa panahon natin ngayon, malabong maabot ang 20 pesos na bigas. Pero dahil yun ang isa sa pinangarap niya, sabi niya, kasi kung titingnan kasi natin yung diskarte ng kanyang pagsabi ng words na yon, sabi niya, pangarap, sisikapin natin. Yun sabi niya sisikapin natin na mapababa natin ng hanggang 20 pesos ang bigas. Ako binoto ko si Bongbong Marcos hindi dahil doon sa umasa ako na magkakaroon ng 20 pesos. Dahil sabi ko malabong mangyari yun. Pero yun nga po mga kaibigan, ang expected kasi natin na pagkakanyang pagkaupo, although hindi tayo nag-expect sa 20 pesos na bigas, although maraming nag-expect nun, pero kumbaga ang akin kasi expectation kahit bumaba sana ng konti. The problem is, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte kasi, kumbaga yung mga presyo ng bilihin nun, pagpasok ni Bongbong Marcos, mas lalong tumaas. Kaya doon nang gigigil ang mga tao Sabi naman ng iba, hintayin daw natin dahil 2 years pa lang si Bongbong. 2 years pa lang. Yes, tama yun, 2 years pa lang. Pero ganyan na po ang laro sa gobyerno po natin. How much more kung dumating pa ng 6 years yan? 'Di ba? Yun yung kaya nang gagalaitin tao Kaya nung nagtatanong kami sa Baclaran, sa Divisoria, sa part ng dito sa NCR, nasa 80 to 90% ng Pilipino against po sa kanyang panunungkulan. Siyempre, ang prangkisa ng bawat media hawak ng Kongreso. 'Di ba? Kumbaga, Kongreso po ang nagbigay ng ng mga prangkisa. So nasa power sila. Kahit sabihin mo na walang sapat na dahilan para ipasaradong media, kung sakasakaling medyo against sa kanila yung mga ibabalita nyo, madadali ho kayo. Katulad po ng SMNI. Paano ba nagsimula ang investigation about SMNI? Nagsimula doon, so about doon sa pagtatanong ni Ka Eric, so about 1.8 billion pesos travel expenses ni Martin Romualdez. Okay? Yun, question mark yun. Ang liwanag doon. Kaya nga pagdating doon sa investigasyon, doon sa SMNI, doon sa Kongreso, hindi po nila i-play hindi sila nag-play ng video doon sa Kongreso. So about doon sa kung saan paano nagsimula yung pagtatanong ni Ka Eric. Kaya sabi ko nga, medyo may pagkabayas talaga. Tapos tuloy-tuloy na inungkat na nila. Talagang hanggang sa ngayon, yan, pinaklose na nila ang SMNI. Kaya sabi mo, nagtatanong ka lang so about doon, tapos imbestigahan ka, kukulong ka pa, set in contempt ka pa doon sa Kongreso. Kaya mahirap talaga. Mahirap yung mga nangyayari ngayon sa bansa po natin. Tapos pangalawa, so about Chacha. Topic na natin 'yan. Isa-isahin ko na sa mga nagtatanong Chacha. Kailan lamang naglabas ng survey ang Publicus Asia na kung saan 88% ng Pilipino sa Pilipinas, alangan naman sa China 88% po ng mga kababayan po natin is against po sa Chacha. Alam nyo, mga kaibigan, kung titingnan po natin ano po ba yung ng Chacha, maganda naman talaga, wala naman problema. Actually, maganda talaga ang maidudulot sana niyang Chacha sa Pilipinas. Maganda naman talaga yon, 'di ba? Kaso nga lang, the problem lang talaga, kaya po against ang tao dahil yan sa namumuno. 'Di ba? Kasi maganda nga yung hangarin yan. Pero kung titingnan po natin, 88% ako doon. Totoo 'yun. Kasi kung tatanungin natin ang bawat Pilipino nandito ngayon sa Pilipinas, nagkakalya survey kami, nasa 88%, kasi ang pinalabas ng Publicus Asia, umabot ng 88%. Totoo yun mga kaibigan, totoo yun. Umabot talaga ng ganun. Kasi kahit kami, nung kalya survey kami, halos lahat talaga ng Pilipino ay against po si Chacha. O ayaw po talaga nila nun. Kasi isa lang naman ang ibig sabihin bakit umagis ang tao sa ganun Kasi depende sa namumuno yun. Diba? Kasi ang Chacha walang problema, kaso nga lang taong bayan ang maghahatol, taong bayan ang magpopesto sa'yo, taong bayan ang magdi-decide kung kinakailangan ba manatili ka dyan o hindi. Tsaka pangalawa, yung patungkol doon sa perma sa People Initiative. Alam mo mga kaibigan, nung pumunta kami Masbate, marami doon sa part ng Masbate na kung saan sabi, bakit ka? Sabi doon sa mga kabahayan, ito, permahan nyo to kasi pagka kayo daw ay lumapit sa barangay, sa mga mayor, kayo daw umano ay makakakuha agad ng mga tulong, mga galing dito sa ganitong mga sangay po ng gobyerno. Diba? So, ibig sabihin, nagpaperma sila hindi dahil sa, hindi nila pinaliwanag kung ano talaga ang purpose, bakit sila pipirma ng People Initiative.